welcome sa ating squad, weekly interactive meeting as part ng PNP Internal Classing Program. So let me share to you our topic for this day. Okay, let's do the lessons in week 39. Stay grounded in gratitude. So, yan po ang ating pag-uusapan. Paano ba dapat tayo magkaroon ng isang attitude na laging nagpapasalamat. In the book of Psalms 100 verse 45, it says, "Enter his gate with thanksgiving, his court with praise, give thanks to him, bless his name. Good indeed is the Lord, his mercy endures forever, his faithfulness lasts through every generation." So, the Bible shares and teaches us na lagi dapat daw tayo magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat God is good all the time. Marami siyang mga ginagawa sa ating mga buhay. Alam ko, most of us masyadong busy, masyado tayo nakafocus sa work, at sometimes nakakaligtaan natin na magpasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa ng Lord sa atin. So, kaya ang ating topic for this day is about stay grounded in gratitude. Dapat every day in our life, lagi natin titingnan kung ano yung mga magagandang bagay na ginawa ng Lord sa ating mga buhay. Now, in the book of Psalms 100 verse 4 says, "Enter his gate with thanksgiving." So, pagpasok pa lang natin sa ating Panginoon sa prayer, simulan natin ito ng pasasalamat. Simulan natin ito ng pagbibigay ng papuri, pagdakila sa Kanya. So, in prayer, it is not just more on asking for what you need, but of course, lagi nating samahan ito ng pasasalamat. Lagi nating tingnan ang buhay is a blessing. Pagkagising pa nga lang natin, yung oxygen na binibigay sa atin ng Panginoon, libre lahat yan. Blessing yan ng Panginoon. So dapat ang heart natin, kahit ano man ang mga sitwasyon ng ating buhay, huwag natin kakaligtaan na lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga ang Bible, napakarami mga sinulat, especially in the book of Psalms, even the letter of Paul, na nagsasabi, in every circumstances, always give thanks to the Lord. Lagi natin binabanggit yan, di ba? When somebody says God is good, and oftentimes we respond all the time, and all the time God is good. So napakabutit, napakabait ng Panginoon. Now, the question is, how do we develop an attitude of gratitude? Number one, grounded. Describe a person who is sensible and has a good understanding of what is truly important in life. Acknowledge that whatever we receive is given to us from heaven. So isa yung bagay na dapat nating tinan na we need to describe, yung mga mabubuting bagay na ginawa natin ng Lord sa ating buhay. Kind of to describe a person who is sensible and has a good understanding of what is truly important in life. And then acknowledge that whatever we receive is given to us from heaven. Now, there's a good example in the Bible, si Job. Maybe most of us familiar tayo sa story ni Job. Nung si Job ay nagkaroon ng sakit, namatayan ng anak, nilayasan ng asawa, at talagang nagsuffer ng gusto si Job. Then suddenly, kanyang friend, ang sabi sa kanya, sumpain mo ng Diyos mo at mamatay ka na. But Job has a good attitude. Sabi niya, mga blessing lamang ba ang dapat natin pagpasalamat at tanggapin sa Panginoon kahit kahirapan din, sabi niya. So, even in life, even whatever circumstances yan, problems man yan, sakit man yan, o anything yan, sabi ni Bible, always give thanks, in every circumstances. So, always be grounded, lagi nating tingnan ang lahat ng bagay ay blessing mula sa Panginoon. Pangit naman yan, mabuti man yan, everything is coming from heaven and we need to be thankful sa lahat ng bagay. Next, sabi dito, never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. So kung may mga taong deserve na tulungan, may mga tao sa paligid natin na alam natin na kailangan, especially ang ating family, ang ating parents, ang ating mga anak,
ang taong mga malapit sa atin. So, especially, lalong-lalo na mga sirs and ma'am, ating mga parents, they deserve our help. They deserve na tulungan natin sila at ibigay naman ang mga nararapat para sa kanila. Lalong-lalo na rin ang ating mga family sapagkat si God, binibless din niya ang mga taong patuloy na tumutulong sa iba. Sabi dito, in John chapter 3 verse 27, sabi dito, John replied, no one can receive anything unless God gives it from heaven. No one can receive anything. Ibig sabihin, lahat ay nanggagaling sa Panginoon. Lahat na meron ka galing sa Panginoon at dapat itong ipagpasalamat. Kung ano man ang posisyon mo ngayon, kung ano man meron ka ngayon, lahat yan galing sa Panginoon. Especially ang life natin, ang number one natin dapat pagpasalamat sa Panginoon, yung ating buhay. Number one yon. At the same time, of course, yung ginawa ng Panginoon sa atin, minahal niya tayo, pinatawad niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang dami mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Sabi rin dito, pangalawa, practice mindfulness. Count all your blessings, make it a list, or keep a gratitude journal. Sabi nga dito, kung kinakailangan ilista mo araw-araw, ano ba ang ginawa ng Lord sa akin? Pag-isip pa lang natin, buhay pa tayo, blessing na yon. Binigyan tayo ng mga pagkakataon na huminga, binigyan tayo ng Lord ng pagkain, binigyan tayo ng Panginoon ng magandang trabaho, ng pamilya, meron tayong good health, iningatan tayo ng Panginoon, nag-provide ang Lord sa lahat ng ating pangangailangan. Always count your blessing. Ang number one reason bakit maraming tao ngayon na-stress, maraming tao ngayon ang nawalan pag-asa kasi nakapokus siya doon sa mga bagay na wala siya, nakapokus siya doon sa mga pangit na bagay. Hindi niya nakikita yung mabuting bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi dito, He forgave our sins and healed our diseases. Yan ang ginawa ng Panginoon Nang tayo ay makasalanan pa, Jesus Christ died for us. At hindi lang yon dahil sa kanyang mga latay suga, sabi ng Bible, tayo ay kanyang pinagaling. So ang sentro ng ating pasasalamat, walang iba yun kundi ang ating Panginoon. More than anything else, si God ang dapat nating ipagpasalamat sapagkat lahat na meron tayo, especially yung ginawa ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo, dapat natin ipagpasalamat yun. Sabi ng Bible din, in Psalms 103 to 2-3, let all that I am praise the Lord, may I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heal my diseases. Maraming tayong mga narinig ng mga taong when they pray, God answered their prayer. Yung mga taong may cancer, pinagaling ng Panginoon. So, ang isang bagay na napakagandang ginawa ng Panginoon sa atin, nung tayo makasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon, nung tayo ay napalayo, mapapahamak, supposed to be, si God, binigay niya ang kanyang buhay as a sacrifice. Siya na yung nag-suffer para sa atin. So, yan pa lang, marami tayong dapat ipagpasalamat. Next, reduce expectation and increase appreciation. Totoo naman yan. Kasi sa buhay natin, marami tayong mga in-expect, lalo na yung mga bagay na hindi natin kaya. We always expect something. Bawasan natin yon at taasan natin yung appreciation sa life natin. Sabi dito, appreciate everything, even our challenges. Appreciate natin ang, especially sirs and ma'am sa trabaho ninyo, appreciate niya, blessing yan. There have been hundreds and even thousands na mga Pilipino na gusto magpulis, hindi nakapasa. And out of that thousands na nag-apply, kayo po ang nakapasa. So, ibig sabihin yan, kayo ang pinagpala ng Panginoon. And even our challenges, everyday marami mga challenges. Tingnan natin yung mga problems na nangyari sa ating buhay sa challenges, even yung mga failures. Tingnan natin ito as a lessons learned ng life natin. Sabi ito, God send us some people as a gift, other as a lessons. So yung mga taong nakakainis, sometimes ginagamit ng Lord yan para mahubog yung ating patient, mahubog yung ating kindness. So may mga tao naman na blessing sa atin, yung ating mga parents, sa ating family, yung mga friends natin, mga mabubuting tao sa life natin. So kahit daw yung pangit na tao,
o magandang tao sa buhay natin, everything dapat natin ipagpasalamat yan. Sapagkat sabi nga ng Bible, in everything give thanks to the Lord. Because nothing is an accident sa Panginoon. Lahat na nangyari sa buhay natin, it has always been according to God's plans. Ano? Next, always be thankful for God's goodness at never end. Huwag tayong magsawa pasalamatan ang kabutihan ng Panginoon. As I always said, God is good all the time. Kahit dun sa mga failures ng life natin, sa pinaka-downfall ng life natin, kahit nagkamali tayo, even we are unfaithful, God still remain faithful to us. So always be thankful, sir. Sa bawat araw na binibigay sa ng Panginoon, lagi mong i-appreciate ang ginawa ng Panginoon. Ano? Kahit nga yung mga bagyo, blessing din yan eh. Maybe sa ibang bagyo, negative. But on the other side of the coin, ang bagyo, blessing din yan. May mga taong natutuwa pag may bagyo. Naalala ko yung nagkaroon ng matinding baha dito. Maraming mga sasakyan ang nasira. Ano? Pero tuwan-tuwa naman yung mga mekaniko, tuwa naman yung mga... Kasi during that bagyo, maraming mga opportunity, naglabasan ng mga businesses. So, again, lagi natin pagpasalamat ng Panginoon. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, always be joyful, never stop praying, be thankful. Look at the word, in all circumstances. Pag sabi pong circumstances, kasama na yung pangit, maganda, o ano man nangyari sa iyong buhay. Sabi niya, be thankful always. You know? For this is God's will for you who belong to Christ. So, sometimes God allowed suffering, God allowed painful, sometimes God allowed yung mga sakit na meron tayo, nawalan tayo, namatayan tayo, nasiraan tayo. God allowed everything. As I always says, because God is doing something sa life natin. Sometimes, may mga inaalis ang Panginoon kasi meron siyang masigit na mas ibibigay. Ano? Sometimes, God allowed sickness para makita natin that God is a great healer. Sometimes, inaalok tayo ng Panginoon sa kahinaan ng buhay natin so that we can recognize that He is our strength. So, sa lahat ng circumstances, doon nakahayag at doon nagpapakilala ang Panginoon. Kaya sabi rito, always be joyful and always praying and be thankful in every circumstances. Kaya nga, sirs and ma'am, lagi ko sinasabi po sa inyo na anuman ang sitwasyon ng inyong pong buhay, lagi niyong pagpasalamat. Ano? Lagi niyong titingnan ang mabuting bagay. Lagi niyong titingnan, mag-focus po kayo dun sa magagandang bagay na ginawa ng Lord sa buhay natin. Huwag nating hayaan yung mga pangit na circumstances ang siyang magsira sa mood natin, magsira sa ating buhay. Gawin natin pang challenges ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Lalong-lalo pa kayo, sirs and ma'am. Alam po ninyo, last other day, may kausap ko isang taong officers natin. Sabi niya sa akin, Pastor, can you please for me? I was in the time of talagang very tough daw yung problems na kinakaharap niya ngayon. Hindi man niya masabi sa akin kung ano yun, pero alam ko, nahihirapan siya. Kaya sabi ko, sirs, focus lang tayo dun sa mga good things na ginagawa ng Lord sa life natin. Kung ano man yan, laging positive dapat ang outlook natin sa buhay. So yun lang mga sirs. So alam ko, lahat tayo maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Always count your blessings. Laging tingnan napakaraming mga bagay na ginagawa ang Lord sa buhay natin. So lagi po kayo mag-ingat. Lagi po kayo manalangin sa Panginoon. Because the more tayo nagpapasalamat sa Panginoon, the more naman natin nakikita ang mga blessing ng Lord sa ating mga buhay. So, again, lagi niyong iisipin, sa pagtatrabaho niyo, may mga pamilya laging naghihintay sa inyo. Ingatan po lagi nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng gagawin. Lalong-lalo na sa anumang tukso ng kaaway. Lagi kayo mag-pray at lagi niyong ialay ang buong araw niyo sa Panginoon. So with that, God bless everyone and to God be the glory.